Tanda ko pa ang tunog. Pa, isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan ng aming hapunan. Parang huminto ang ikot ng mundo ko noong gabing iyon. Hindi ko maramdaman ang pisngi ko. Manhid. Pero ang puso ko ay parang pinipiga. Parang dinudurog ng pino. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin. Nakita ko ang kamay ng aking manugang. Ang manugang na itinuring ko ng parang tunay na anak. Nanginginig ang kanyang kamay. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Puno ng galit, puno ng puot. At sa tabi niya, ang aking sariling anak. Ang batang pinalaki ko. Ang batang binuhat ko noong sanggol pa siya. Nakatayo lang siya doon. Nakayuko, walang kibo, walang imik. Ni hindi niya magawang tumingin sa akin. Ni hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang ama sa sarili kong pamamahay. Sa harap ng hapagkainan na ako ang bumili. Sa ilalim ng bubong na ako ang nagpatayo. Sinabihan ako ng manugang ko ng masasakit na salita. Palamunin, pabigat, matanda ka na pero wala ka pa ring silbi. Ang sakit. Hindi ang sampal sa pisngi ang masakit. Mawawala ang pamamaga ng mukha pagkalipas ng ilang oras. Pero ang hiya, ang tinatawag nating hiya, iyon ang hindi nawawala. Tumagos ito sa aking buto, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ito ba ang kabayaran? Ito ba ang sukli sa lahat ng paghihirap ko? Tiningnan ko ang aking mga apo na nasa kabilang kwarto. Buti na lang at tulog na sila. Ayokong makita nila ang kanilang lolo na tinatrato ng ganito. Ayokong makita nila na ang kanilang ama ay walang magawa habang sinasaktan ang sarili niyang tatay. Walang utang na loob. Iyan ang paulit-ulit na sumisigaw sa isipan ko. Walang utang na loob. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Pero bilang isang ama, bilang dating haligi ng tahanan, pinili kong manahimik. Kinuyom ko na lang ang aking mga palad sa ilalim ng mesa. Dahil alam ko, sa sandaling iyon, namatay na ang respeto. At kapag wala ng respeto, wala na ring pamilya. Bumalik sa isipan ko ang nakaraan. Naalala ko noong bata pa ang anak ko. Noong panahong malakas pa ako. Ako ang haligi ng tahanan. Ako ang nagbabanat ng buto araw-araw umulan man o umaraw. Nagtrabaho ako sa initan. Nagbuhat ako ng mabibigat. Tiniis ko ang gutom para lang may laman ang tiyan nila. Ang bahay na ito? Ang bahay kung saan nila ako sinampal? Bawat semento, bawat hollow block, bawat pako dito ay galing sa pawis at dugo ko. Naalala ko noong nagkasakit ang anak ko. Wala kaming pera noon. Halos isanla ko na ang kaluluwa ko para lang maipagamot siya. Hindi ako natulog ng ilang gabi. Binabantayan siya. Nagdadasal sa Diyos na huwag siyang kunin sa akin. Anak ko yan, sabi ko sa sarili ko noon. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. At noong nag-asawa siya, tinanggap ko ang asawa niya ng buong puso. Wala silang matirhan noon. Sabi ko, dito na kayo tumira. Malaki ang bahay. Para sa inyo ito. Ako pa ang nagbabayad ng kuryente. Ako ang nagbabayad ng tubig. Minsan, pati pang matrikula ng mga apo ko, sa maliit na pensyon ko pa kinukuha. Ginawa ko silang hari at reyna sa sarili kong kaharian. At ako? Ano ako sa kanila ngayon? Isa na lang akong anino. Isang pirasong kasangkapan na luma na at gustong itapon. Para sa kanila, ako ay isa na lang kasambahay na walang sweldo. Tagaluto, tagalinis, tagaalaga ng bata kapag gusto nilang gumala. Wala silang pakialam kung sumasakit ang likod ko. Wala silang pakialam kung nahihilo ako. Basta may pagkain sa mesa, masaya sila. Pero kapag nagkamali ako, kapag nakalimutan kong magsaing, doon nalalabas ang mga sumbat. Matandang ulyanin. Iyan ang tawag nila sa akin kapag nakatalikod ako. Alam ko. Naririnig ko. Nagbibingi-bingihan lang ako dahil mahal ko sila, dahil ayokong magkagulo. Pero ngayong gabi, sobra na. Ang sampal na iyon ang gumising sa akin. Para akong isang kandila na unti-unting nauupos habang binibigyan sila ng liwanag. At ngayon naubos na ako. Handa na silang hipan ako at itapon sa dilim. Nag-iisa na lang ako. Ang asawa ko, ang nanay nila, matagal nang wala. Kung buhay lang sana ang asawa ko, hindi niya hahayaang mangyari ito sa akin. Pero wala na siya. Ako na lang ang natitira. At sa tingin nila, dahil matanda na ako, wala na akong laban. Maling-mali sila. Ang hindi nila alam, mayroon akong itinatago. Akala nila ay alam nila ang lahat tungkol sa akin. Akala nila
Ang pensyon ko lang na ilang libong piso ang tanging pera ko. Akala nila ubos na ang lakas ko at ubos na ang bulsa ko. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa kanila. Habang dinuduro-duro ako ng manugang ko, habang nakayuko ang duwag kong anak, bigla akong nakaramdam ng kapayapaan dahil alam ko ang katotohanan. Sa ilalim ng luma kong kama, sa loob ng isang lumang lata ng biskwit na puno ng alikabok, naroon ang aking alas. Naroon ang aking lihim. Hindi nila alam na bago namatay ang asawa ko, may naipundar kaming lupain sa probinsya. Isang lupain na ngayon ay naging sentro na ng komersyo. Binenta ko ito noong nakaraang buwan ng palihim. Ang pera? Nasa isang passbook na nakapangalan lang sa akin. 20 milyong piso. Tama ang dinig ninyo. 20 million pesos. Matagal ko ng plano na sabihin sa kanila ito. Plano ko sanang ibigay sa kanila ang kalahati para makapagpatayo sila ng sarili nilang negosyo, para hindi na sila umasa sa akin. Gusto ko sanang sorpresahin sila sa darating na Pasko. Gustong-gusto ko sanang makita ang ngiti sa mga labi nila. Pero dahil sa sampal na ito, dahil sa kawalan nila ng respeto, nagbago na ang isip ko. Tiningnan ko ang manugang ko, ang babaeng mukhang pera. Kung alam lang niya na ang matandang sinampal niya ay mas mayaman pa sa buong angkan niya, baka lumuhod pa siya at halikan ang mga paa ko. Tiningnan ko ang anak ko. Kung alam lang niya na ang amang hindi niya maipagtanggol ay may hawak na susi para sa magandang kinabukasan sana ng mga apo ko. Pero huli na. Hawak ko ang alas, ako ang may hawak ng baraha. At sa larong ito, hindi nila alam na ang pawn o ang kawawang sundalo na inaakala nilang mahina ay siya palang hari ng laro. Aalis ako, bitbit ang dignidad ko. At bitbit ang perang hindi nila kailanman matitikman. Tumayo ako mula sa hapagkainan. Hindi ako gumanti ng sampal. Hindi ko kailangang ibaba ang sarili ko sa antas nila. Ang tunay na ganti ay hindi sa dahas, kundi sa tagumpay na hindi nila kasama. Kinuha ko ang aking maliit na bag. Wala akong ibang dinala. Iniwan ko ang mga damit na binili nila. Iniwan ko ang mga gamit na bigay nila. Hinarap ko sila sa huling pagkakataon. Tandaan niyo ang gabing ito, mahina akong sabi. Ang boses ko ay hindi galit kundi malamig. Malamig na parang bakal. Gusto niyo akong mawala? Sige, ibibigay ko ang gusto ninyo. Nakita ko ang gulat sa mga mata nila. Hindi nila inaasahan na magsasalita ako ng ganoon. Sanay kasi silang tumatahimik lang ako. Pero tapos na ang panahon ng pananahimik. Kukunin ko muli ang aking dangal. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagtuturo ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan hanggang sa pagtanda nila. Isang leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga apo balang araw nang may halong pagsisisi. Ang karma ay hindi natutulog. Bilog ang mundo. Ngayon, nasa itaas sila at inaapakan nila ako. Pero bukas, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bigat ng pagkawala ng isang ama. Aalis ako bilang isang milyonaryo na malaya. At maiiwan sila dito, sa bahay na unti-unting masisira, kasama ang konsensya nilang unti-unting kakain sa kanila. Ito ang aking hustisya, ito ang aking laban. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatalo. Kayong mga nanonood sa akin ngayon, mga kapwa ko lolo at lola, mga magulang na nagsakripisyo ng lahat, naramdaman nyo na rin ba ito? Naranasan nyo na bang maramdaman na parang banyaga kayo sa sarili ninyong tahanan? Yung pakiramdam na ibinigay mo na ang lahat dugo, pawis, luha pero sa huli parang wala pa ring halaga? Yung pakiramdam na ang mga taong dapat na nag-aalaga sa iyo ay sila pa ang unang nananakit sa iyo? Kung oo, huwag kayong matakot. Hindi kayo nag-iisa. Nandito ako. Karamay niyo ako. Ang kwento ko ay kwento niyo rin. At ang laban ko ay laban nating lahat na mga nakatatanda na nararapat bigyan ng respeto at pagmamahal. Gusto kong marinig ang inyong boses. Mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin niyo sa akin, saan kayo nanonood? Taga Maynila ba kayo? Taga probinsya? O baka nasa abroad kayo at nangungulila sa pamilya? I-type niyo diyan sa comment section. Laban Lolo, kung sang-ayon kayo na hindi tayo dapat apihin. At pakiusap, i-like at i-share ang video na ito. Iparating natin sa mga kabataan ang mensaheng ito. Ipaalala natin sa kanila na ang paggalang sa magulang ay hindi lang obligasyon, ito ay utos ng Diyos. Huwag nating hayaang mamatay ang respeto. Ako po ang inyong karamay. Samahan niyo ako sa aking pagbangon. Ito ang simula
ng aking paghihiganti. Sa paraang may dignidad. Nagising ako kinabukasan na mabigat ang pakiramdam. Mabigat ang talukap ng aking mga mata. Mabigat ang aking dibdib. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang puso ko. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na ako. Nakasanayan ko na ito. Ilang dekada na akong gumigising bago pa sumikat ang araw. Dati, gumigising ako ng maaga para maghanda sa trabaho, para kumayod, para siguraduhing may maiuuwing bigas sa pamilya. Pero ngayon, gumigising ako ng maaga para lang tumunganga sa kisame. Para lang bilangin ang mga bitak sa pader ng bahay na ako mismo ang nagpatayo. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa luma kong tsinelas. Tahimik ang buong bahay. Tulog pa ang aking anak. Tulog pa ang manugang ko. Tulog pa ang mga apo ko. Nagtimpla ako ng kape. Mainit, mapait, tulad ng nararamdaman ko ngayon. Umupo ako sa paborito kong upuan sa may bintana. Dito ko laging pinapanood ang pagsikat ng araw. Dito ko laging iniisip na, salamat Diyos ko, nakaraos na naman kami ng isang araw. Pero ngayong umaga, iba ang ihip ng hangin. Naalala ko ang nangyari kagabi, ang sampal. Ang init sa pisngi ko, ang mga salitang binitawan nila, palamunin. Napapikit ako ng mariin. Ang salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa akin. Narinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Gising na sila. Bumaba ang aking manugang. Magulo pa ang buhok. Ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Dumiretso siya sa ref, kumuha ng tubig, at uminom. Para bang isa lang akong basahan sa sulok na hindi kailangang pansinin. Sumunod ang anak ko. Ang anak kong lalaki. Tiningnan niya ako sandali, pero agad ding nag-iwas ng tingin. Nakita ko sa mga mata niya ang hiya. O baka takot? Hindi ko alam. Umupo sila sa hapagkainan. Walang nag-alok sa akin ng pagkain. Walang nagtanong, Tay, kumusta ang tulog mo? Walang magandang umaga. Dati, noong buhay pa ang asawa ko, ang umaga ay puno ng tawanan. Puno ng amoy ng sinangag at pritong itlog. Puno ng pagmamahalan. Ngayon, ang umaga ay puno ng yelo. Malamig, walang buhay. Pinili kong manahimik. Sa ating kultura, sa kulturang Pilipino na kinalakihan ko, may dalawang uri ng katahimikan. Ang una ay ang katahimikan ng pagsuko. Ito yung katahimikan ng mga taong wala ng pag-asa. Yung tanggap na lang natalo na sila. Pero ang pangalawa, ito ang katahimikan ng isang ama na nagtitimpi. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Akala nila, dahil matanda na ako, dahil mahina na ang tuhod ko, ay wala na akong magagawa. Akala nila, ang pananahimik ko ay tanda na natatakot ako sa kanila, na tinatanggap ko na ang kapalaran ko bilang isang pabigat sa bahay na ito. Maling-mali sila. Ininom ko ang huling patak ng kape ko. Pinagmasdan ko silang kumain. Pinagmasdan ko kung paano sila magbulungan. Kung paano nila ako irapan kapag akala nila ay hindi ako nakatingin. Hindi nila alam, ang bawat irap, bawat dabog, bawat pagbaliwala ay inililista ko sa aking isipan. Sabi ng matatanda, walang kibo ang nasa loob ang kulo. Hindi ako sumigaw kagabi, hindi dahil takot ako. Hindi ako lumaban kagabi, hindi dahil mahina ako. Hindi ako nagsalita dahil nag-iisip ako. Iniisip ko kung paano humantong sa ganito ang lahat. Saan ako nagkulang? Sobra ba ang pagmamahal na ibinigay ko kaya naging abusado sila? O kulang pa ba ang lahat ng sakripisyo ko? Tiningnan ko ang mga kamay ko, kulubot na. Maraming ugat, maraming peklat. Ito ang mga kamay na nagbuhat ng semento at hollow blocks para maitayo ang pader na nagproprotekta sa kanila ngayon. Ito ang mga kamay na nagpunas ng puweta nila noong sanggol pa sila. Ito ang mga kamay na nagsubo ng pagkain sa bibig nila noong wala pa silang muwang. At ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig sa galit, pero kinuyom ko ang aking palad. Kalma lang. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kailangan kong maging matalino. Kung lalaban ako sa pamamagitan ng sigawan, talo ako. Mas malakas ang boses nila. Mas bata sila. Mas kaya nilang manakit ng damdamin. Kaya lalaban ako sa paraang hindi nila inaasahan. Lalaban ako gamit ang utak. Lalaban ako gamit ang batas. At higit sa lahat, lalaban ako gamit ang katotohanan. Tumayo ako mula sa upuan. Dahan-dahan. Aalis muna ako, sabi ko ng mahina. Hindi ako nakatingin sa kanila.
Saan ka pupunta? Tanong ng manugang ko na padabog. Wala kaming perang ibibigay sa iyo ha. Huwag kang hihingi ng pang-inom o pangsugal. Hindi ako sumagot. Hindi ko siya pinatulan. Naglakad ako palabas ng pinto. Ang totoo, pupunta lang ako sa parke. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Gusto kong makita ang ibang tao. Pero sa isip nila, isa lang akong ulyanin na matanda na naglalakad-lakad para magpalipas ng oras. Hayaan lang silang mag-isip ng ganoon. Hayaan silang maniwala na kontrolado nila ang lahat. Hayaan silang maging kampante. Dahil habang kampante sila, habang abala sila sa paglapastangan sa akin, ako naman ay nagpaplano. Bumubuo ako ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa buhay naming lahat, ang katahimikan ko. Ito ang aking sandata. Ito ang aking panangga. At sa tamang panahon, ito rin ang magiging hudyat ng aking pagbawi sa lahat ng kinuha nila sa akin. Kinahapunan, umuwi ako galing sa parke. Tahimik ang paligid. Akala ko ay walang tao. Pero pagpasok ko sa may pintuan, narinig ko ang boses nila sa kusina. Nag-uusap sila. Seryoso, mahina, pero dinig na dinig ko. Dahil nakabukas ng kaunti ang bintana sa likod bahay kung saan ako dumaan. Hindi ako tumuloy pumasok. Nanatili ako sa labas, nakasandal sa pader, nakikinig, kailangan na nating mapapirmahan sa kanya. Yung titulo, Love, sabi ng boses ng manugang ko. Matalas ang boses niya. Madali, parang naghahabol ng oras. Huwag naman nating biglain si tatay, sagot ng anak ko. Kakagaling lang natin sa away kagabi. Baka maghinala yun. Anong maghinala? Matanda na yun. Ulyanin na. Hindi na niya naiintindihan ang mga pinipirmahan niya. Sigaw ng manugang ko ng pabulong. Isipin mo naman ang kinabukasan natin. Kapag nakuha natin ang titulo ng bahay at lupa, pwede na nating isanla to o ibenta. Napatigil ang paghinga ko. Ibenta? Ang bahay na ito? Ang bahay kung saan lumaki ang anak ko? Ang bahay kung saan namatay ang asawa ko? At saka, dagdag pa ng manugang ko, may nakita na akong murang home for the aged sa probinsya. Doon natin siya dadalhin. Mas maalagaan siya doon. May mga nurse. May mga kasama siyang matatanda. Kaysa dito, pabigat lang siya. Dagdag gastos pa sa kuryente at pagkain. Home for the aged. Para akong binuhusan ng kumukulong mantika. Sa Pilipinas, sa kultura natin, ang pagdadala ng magulang sa home for the aged ay isang malaking kasalanan para sa marami. Isa itong tabu. Ang mga magulang inaalagaan sa bahay hanggang sa huling hininga. Iyon ang ganti ng anak sa magulang. Iyon ang utang na loob. Pero ito ang plano nila sa akin? Itapon ako sa isang pasilidad kasama ng mga estranghero? Para ano? Para makuha nila ang pera? Napahawak ako sa dibdib ko. Kumikirot, parang tinutusok. Narinig ko ang buntong hininga ng anak ko. Pero mahal ang bayad sa home for the aged, di ba? Kaya nga kailangan nating makuha ang titulo. Giit ng asawa niya. Kapag naibenta natin ang bahay, may pera na tayo. May pambayad sa kanya doon. At may matitira pa para sa atin. Makakapagsimula tayo ng negosyo. Makakapag-travel tayo. Travel, negosyo, luho. Ipapalit nila ang dignidad at kapayapaan ng sarili nilang ama para sa panandaliang sarap. Nanlilisik ang aking mga mata habang nakikinig. Ang mga luhang namumuo kanina ay natuyo na. Napalitan na ito ng puot. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Hindi lang ito tampuhan ng pamilya. Ito ay isang planadong krimen. Isang konspirasiya laban sa akin. Gusto nilang kunin ang titulo ng lupa ang nag-iisang ari-arian na nakapangalan sa akin na alam nila. Ito ang katibayan ng pagiging padre de pamilya ko. Kapag nakuha nila ito, wala na akong laban. Itatapon nila ako na parang basurang mabaho. Dahan-dahan akong umatras. Ayokong marinig nila na nandito ako. Ayokong malaman nila na alam ko na ang maitim nilang balak. Pumasok ako sa pinto sa harap na parang walang nangyari. Kunwari ay kakarating ko lang. Oh, nandyan ka na pala. Gulat na sabi ng manugang ko pagkakita sa akin. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiting pilit. Isang ngiting plastic. Tay, kumain na po kayo? Nagluto ako ng merienda. Nakakasuka. Ang bilis magpalit ng anyo. Kanina lang, gusto niya akong itapon sa ampunan. Ngayon, tay na naman ang tawag sa akin. Tiningnan ko siya sa mata.
Gusto kong idura sa mukha niya ang narinig ko, pero pinigilan ko ang sarili ko. Busog pa ako. Sagot ko ng mahina. Magpapahinga na lang ako sa kwarto. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto ko, naramdaman ko ang tingin nila sa likod ko. Parang mga buwitreng nag-aabang sa pagbagsak ng kanilang biktima. Pero hindi nila alam, ang biktimang inaakala nila ay gising na. Pumasok ako sa kwarto at nilak ang pinto. Kinuha ko ang lumang envelope sa ilalim ng aking unan. Tiningnan ko ang mga dokumento ko. Ang titulo ng lupa. Ang tunay na titulo, matagal ko na itong itinago. Ang nasa aparador sa sala ay Xerox copy lamang o kopya na luma. Ang orihinal ay nasa akin, nasa ligtas na lugar. Hinaplos ko ang papel. Ito ang dugo at pawis ko. At hinding-hindi ko ito ibibigay sa mga taong walang pagpapahalaga sa akin. Kung giyera ang gusto nila, giyera ang ibibigay ko. Pero hindi sa paraang iniisip nila. Bukas sisimulan nila ang kanilang plano. Nararamdaman ko, magpapanggap silang mabait. Aamuhin nila ako, pero handa ako. Handa na ang puso ko. Handa na ang isip ko. Hindi nila makukuha ang bahay na ito. At lalong hindi nila ako maitatapon sa home for the aged nang hindi lumalaban. Kinabukasan, naamoy ko ang pamilyar na bango mula sa kusina. Bawang, sibuyas, suka, toyo. Nagluluto sila ng adobong manok. Ang paborito ko. Ang luto na gustong-gusto ko noong bata pa ako. At noong nabubuhay pa ang asawa ko. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang pain. Ito ang simula ng palabas. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko ang lamesa, puno ng pagkain. May prutas pa, may mainit na tsokolate, parang may piyesta. Good morning, Tay. Bati ng manugang ko. Ang boses niya ay malambing. Sobrang tamis, parang asukal na nilalangham. Halika na po, kain na tayo. Ipinagluto ko kayo ng paborito nyo. Lumapit ang anak ko. Inalalayan ako sa pag-upo. Tay, upo ka dito. Masarap tong luto ni Mrs. Tiningnan ko silang dalawa. Kung ibang tao ang makakakita, iisipin nilang napakaswerte kong ama. Napakabait na mga anak. Napakamaalaga. Pero alam ko ang totoo. Nakikita ko ang maskara na suot nila. Sa likod ng mga ngiti, naroon ang pangil. Sa likod ng lambing, naroon ang patalim. Umupo ako. Kumuha ako ng kaunting kanin at ulam. Tahimik akong kumain. Pinakiramdaman ko sila. Maya-maya, nagsimula na ang drama. Biglang humagulgol ang manugang ko. Umiyak siya. May mga luha pa talagang tumulo mula sa mga mata niya. Artista talaga. Tay, simula niya habang humihikbi. Patawarin niyo po ako sa nasabi ko noong isang gabi. Nadala lang po ako ng pagod at stress. Alam niyo naman po, ang hirap ng buhay ngayon, ang daming bayarin. Pasensya na po talaga. Hinawakan ng anak ko ang kamay niyang malamig. Oo nga, Tay. Sorry din po kung hindi ako nakakibo. Mahal na mahal namin kayo. Kayo na lang ang meron kami. Ang galing, palakpakan. Kung hindi ko lang narinig ang usapan nila kahapon, baka naniwala na ako. Baka lumambot na naman ang puso ko bilang ama. Baka niyakap ko pa sila at sinabing, ayos lang yon anak. Pero sariwa pa sa isip ko ang salitang home for the aged. Sariwa pa ang planong pagbenta sa bahay. Kaya naman, sumakay ako sa laro nila. Tumango ako ng dahan-dahan. Tao lang tayo. Nagkakamali, sabi ko. Ang boses ko ay garalgal. Kunwari ay naiiyak din. Basta huwag na mauulit. Nakita ko ang pasimpleng tinginan nila mag-asawa. Ang mga mata nila ay parang nagsasabing, yes, nakuha na natin siya. Agad na pinunasan ng manugang ko ang luha niya. Mabilis pa sa 4:00, naglabas siya ng isang brown envelope mula sa ilalim ng lamesa. Tay, sabi niya, dahil ayos na po tayo, may gusto sana kaming hinging pabor. Para lang po ito sa seguridad ng pamilya natin. Inilabas niya ang ilang pirasong papel, puno ng mga salitang Ingles, puno ng mga legal na termino. Ano to? Tanong ko. Kunwari ay walang alam. Deed of donation po yan, Tay, paliwanag ng anak ko. Ililipat lang po sana natin ang titulo ng bahay sa pangalan ko. Kasi po, matanda na kayo. Mahirap na po kapag may nangyari. Baka mahirapan pa kami sa mga papeles. Para lang po secured ang mga apo ninyo. Secured ang mga apo? O secured ang bulsa nyo? Wala naman pong magbabago. Dagdag ng manugang ko habang inaabot sa akin ang ballpen. Dito pa rin kayo titira. Kami pa rin ang mag-aalaga sa inyo. Pirma lang po yan. Formality lang.
Tinitigan ko ang ballpen. Tinitigan ko ang papel. Ang papel na ito ay ang sentensya ng aking kamatayan. Kapag pinirmahan ko ito, tapos na ako. Wala na akong karapatan sa sarili kong bahay. Pwede na nila akong palayasin anumang oras. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang kamay ko. Nakita ko ang pananabik sa mga mata nila. Halos lumabas na ang mga mata nila sa pag-aabang na dumapo ang dulo ng ballpen sa papel. Dahan-dahan kong inilapit ang ballpen sa papel. At bigla akong tumigil. Binitawan ko ang ballpen. Hinawakan ko ang ulo ko. Aray. Daing ko. Sumakit bigla ang ulo ko. Nahihilo ako. Tay. Taranta ng anak ko. Masama ang pakiramdam ko, sabi ko. Umaarte na parang hihimatayin. Bukas na lang. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Kailangan ko munang humiga. Tumayo ako ng paika-ika. Nakita ko ang inis sa mukha ng manugang ko. Gusto niyang sumigaw, pero hindi pwede. Sira ang plano kapag nagalit siya. Sige po tay, pilit na sabi niya. Magpahinga po muna kayo. Naglakad ako pabalik sa kwarto. Pagtalikod ko, napangiti ako ng mapait. Akala niyo maisahan niyo ako? Hindi. Ang maskara niyo ay tinunaw na ng katotohanan. Hindi ko pipirmahan yan. Hinding-hindi. Pero kailangan ko ng oras. Kailangan ko pang malaman ang buong katotohanan. Dahil pakiramdam ko, may mas malalim pa silang itinatago kaysa sa simpleng pagbebenta ng bahay. At tama ang hinala ko. Dahil sa gabing iyon, matutuklasan ko ang pinakamasakit na lihim. Akala ko ay masama na ang magkaroon ng anak na walang utang na loob. Akala ko ay masama na ang planong itapon ako sa ampunan. Pero may mas sasahol pa pala doon. Gabing-gabi na. Tulog na ang lahat. O iyon ang akala ko. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nauuhaw ako. Ang init ng panahon, kahit gabi na. Pagdaan ko sa sala, may nakita akong liwanag mula sa cellphone. May tao sa teres. Ang manugang ko. Nakatalikod siya. May kausap siya sa telepono. Mahina ang boses niya, pero dahil tahimik ang gabi, dinadala ng hangin ang bawat salita papunta sa akin. Nagtago ako sa likod ng kurtina. Muli, naging saksi ako sa isang bagay na wawasak sa natitirang tiwala ko sa pamilyang ito. Oo nga, love, sabi niya sa kausap sa telepono. Love? Hindi love ang tawagan nila ng anak ko. Honey ang tawag niya sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Malapit na. Bulong niya. Tumatawa ng mahina. Ang tawa niya ay parang tawa ng demonyo. Napapirma ko na sana yung matanda kanina kaso inatake ng hilo. Pero bukas, pipilitin ko ulit. Siguradong pipirma na yon. Huminto siya sandali para makinig sa kausap. Oo, kapag nakuha ko na ang titulo, ibebenta ko agad sa buyer na kausap mo. 5 million din yun. Tapos, magkikita tayo sa airport. Airport? Huwag kang mag-alala, patuloy niya. Hindi makakasama ang asawa ko. Ang alam niya, business trip lang ang pupuntahan ko. Iiwanan ko siya dito kasama ang tatay niyang ulyanin. Bahala silang magdusa pareho. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagsigaw. Diyos ko po, hindi lang ako ang niloloko niya. Pati ang anak ko, ang sarili kong anak. Oo, galit ako sa anak ko dahil sa pagiging mahina niya. Galit ako dahil hindi niya ako maipagtanggol. Pero anak ko pa rin siya. Dugo ko siya. At ang babaeng ito, ang ahas na ito, binabalak niyang kunin ang lahat ang bahay, ang pera, ang kinabukasan namin at tatakas siya kasama ang ibang lalaki. Iiwanan niya ang anak ko na walang-wala. Iiwanan niya ang anak ko na wasak ang puso at wasak ang bulsa. At ang mga apo ko? Ano ang mangyayari sa kanila? Iiwan din ba niya? Nanginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Sobrang galit na parang puputok ang ugat sa leeg ko. Ang anak ko, kahit na naging masama siyang anak sa akin nitong mga nakaraang araw, ay biktima rin pala. Biktima siya ng isang mapagmanipulang asawa. Isa siyang tanga na nagbulag-bulagan sa pag-ibig. Bumalik ako sa kwarto nang nanginginig. Hindi ako makahinga. Umupo ako sa kama. Tumingin ako sa litrato ng asawa ko sa side table. Mahal, bulong ko sa litrato. Tulungan mo ako. Iligtas mo kami. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Kanina, ang laban ko ay para lang sa sarili ko, para sa dignidad ko, para sa pagtuturo ng leksyon. Pero ngayon, ang laban na ito ay para na rin sa anak ko. Kailangan kong iligtas ang bahay hindi lang para sa akin,
kundi para may matirhan ang anak ko kapag iniwan siya ng asawa niya. Kailangan kong protektahan ang pera para may maipakain ako sa mga apo ko kapag sumabog na ang katotohanan. Ang manugang ko ay may plan A ang nakawin ang titulo at tumakas. Pero hindi niya alam, ako ay may plan B. At ang plan B ko ay hindi lang basta pagtatanggol. Ito ay paglusob. Bukas, haharapin ko siya. Hindi gamit ang titulo ng lupa, kundi gamit ang ebidensya ng kataksilan niya. Nag-isip ako. Kailangan ko ng pruweba. Hindi sapat ang narinig ko lang. Kinuha ko ang luma kong cellphone. Hindi ito high-tech, pero may recorder ito. Bukas, magmamanman ako. Huhulihin ko siya sa sarili niyang bibig. At kapag hawak ko na ang alas, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya, hindi sa airport. Natapos na ang panahon ng pagiging mabait na lolo. Natapos na ang panahon ng pananahimik. Ako ang padre de pamilya. At walang sinumang ahas ang sisira sa pamilyang ito habang nabubuhay ako. Humanda ka, manugang ko. Dahil ang matandang tinawag mong palamunin ay siya palang magpapalamon sa iyo ng alikabok. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Paano ka matutulog kung alam mong may ahas sa loob ng iyong bahay? Paano ka pipikit kung alam mong ang bubong na sumisilong sa iyo ay planong ibenta ng taong pinakain mo? Kinaumagahan, maaga akong umalis. Nagdahilan ako na magsisimba lang, pero ang totoo, may iba akong sadya. Isang sadyang magpapabago ng lahat. Suot ang aking luma ngunit malinis na barong Tagalog. Nagtungo ako sa bayan. Una, pumunta ako sa bangko. Ang bangko kung saan nakadeposito ang kaunti kong ipon. Ang bangko kung saan kilala ko ang manager dahil kumpare ko ang tatay niya. Pagpasok ko, malamig ang hangin mula sa aircon. Pero ako, pinagpapawisan ako ng malapot. Kinakabahan ako sa matutuklasan ko. Lumapit ako sa teller. Hija, sabi ko, gusto ko sanang i-check ang status ng account ko at kung may iba pang account na nakapangalan sa akin. Naghintay ako. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyo sa dibdib ko. Maya-maya, lumabas ang manager. Seryoso ang mukha. Mang Jose, sabi niya, imbitahan ko po kayo sa opisina ko. Doon, sa loob ng malamig na opisina, ibinagsak sa akin ang bomba. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento, makakapal na papel, may mga loan, may mga utang, malalaking halaga, 3 milyong piso. Nalaglag ang pangako, 3 milyon? Saan galing ang utang na ito? Mang Jose, paliwanag ng manager. Ginamit ang titulo ng lupa niyo sa probinsya bilang collateral at may mga withdrawal din sa account niyo na may pirma niyo. Hindi. Bulong ko. Hindi akin to. Kinuha ko ang papel. Tinitigan ko ang pirma. Kamukha ng pirma ko. Kuhang-kuha. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako pumirma nito. Nanginginig na ang kamay ko dahil sa rayuma, kaya hindi na ganito kapulido ang sulat ko. Ang pirmang ito ay pulido. Masyadong maayos. Pirmang pineke. Bigla akong naalala. Noong nakaraang buwan, humingi ang manugang ko ng mga valid ID ko. Ang sabi niya, kukuha daw ako ng senior citizen discount card sa grocery. Ibinigay ko naman. Tiwala eh. Iyon pala, ginamit niya ang ID ko para kumuha ng loan. Ginamit niya ang pangalan ko para magnakaw. Ang sakit, hindi lang pera ang ninakaw niya. Ninakaw niya ang pangalan ko, ang pangalan na iningatan ko ng 70 taon. Ang pangalang Jose, nakilala sa aming bayan bilang tapat at may isang salita. Ngayon, sa mata ng bangko, isa akong taong baon sa utang, lumabas ako ng bangko na parang pasan ko ang mundo. Dumiretso ako sa opisina ng aking abogado, si Attorney Cruz. Anak siya ng matalik kong kaibigan. Pagkakita niya sa mga ebidensya, napailing siya. Tito Jose, sabi niya ng seryoso, hindi na ito simpleng away pamilya. Estafa ito. Falsification of public documents. Krimen ito. Kulong ang katapat nito. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Itutuloy niyo ba ang kaso? Manugang niyo ang makukulong. Napapikit ako. Nakita ko ang mukha ng anak ko. Nakita ko ang mukha ng mga apo ko. Kung ipapakulong ko siya, masisira ang pamilya. Mawawalan ng nanay ang mga apo ko. Pero naalala ko ang narinig ko kagabi. Ang plano niyang iwanan ng anak ko, ang plano niyang tumakas, kasama ang ibang lalaki. Ang plano niyang ibenta ang bahay at itapon ako sa ampunan. Kung hindi ko siya pipigilan ngayon, mas malaki ang mawawala. Ubos na nga ang pera, mawawalan pa ng dangal ang anak ko. Dumilat ako.
Puno ng desisyon ang aking mga mata. Ituloy natin, attorney, matatag kong sagot. Ihanda mo ang lahat, ang mga dokumento, ang mga pulis, lahat. Kailan natin gagawin? Tanong niya. Tumingin ako sa kalendaryo. Bukas ng gabi, sagot ko. Maghahanda ako ng hapunan. Gusto ko, nandoon silang lahat. Gusto ko, sa harap ng hapagkainan, kung saan niya ako binastos, doon din siya babagsak. Umuwi ako ng bahay na may dalang bigat at gaan. Mabigat dahil magpapakulong ako ng kadugo. Pero magaan, dahil sa wakas, lalabas na ang katotohanan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng manugang ko. Tay, saan ka galing? Kanina pa kami naghihintay. Pipirma ka na ba? Tanong niya agad. Wala man lang, kamusta? Pirma agad ang hanap, ngumiti ako. Isang ngiting puno ng lihim. Bukas, hija, sabi ko sa kanya. Bukas ng gabi. Maghahanda ako ng espesyal na hapunan. Doon ko ibibigay ang lahat. Lahat-lahat. Kuminang ang mga mata niya. Akala niya, ibibigay ko na ang titulo. Akala niya, tagumpay na siya. Hindi niya alam, ang lahat na ibibigay ko ay hindi kayamanan, kundi katarungan. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi, manugang ko. Dahil ito na ang huling gabi ng iyong kalayaan. Dumating ang gabi ng pagtutuos. Buong araw akong abala sa kusina. Ako mismo ang namalengke. Ako mismo ang nagluto. Hindi ko pinakilos ang katulong. Hindi ko pinakilos ang manugang ko. Nagluto ako ng kare-kare. Ito ang paborito ng anak ko. Nagluto din ako ng lechon kawali. At syempre, ang paboritong dessert ng manugang ko, ang mango float. Gusto kong maging perpekto ang gabing ito. Gusto kong maalala nila ang lasa ng pagkain dahil ito na ang huling beses na magkakasalo kami bilang isang buong pamilya. Habang naghihiwa ako ng gulay, naiisip ko ang nakaraan. Dito sa kusinang ito, tinuruan kong magluto ang asawa ko. Dito sa kusinang ito, sabay-sabay kaming kumakain kahit tuyo at itlog lang ang ulam. Ang hapagkainan sa kulturang Pilipino ay sagrado. Dito pinag-uusapan ang mga pangarap. Dito nagbabati ang magkakaaway. Dito nagdadasal bago sumubo. Pero ngayong gabi, ang hapagkainan ay magiging entablado ng isang trahedya. Naghain ako. Inilabas ko ang mga mamahaling plato na ginagamit lang kapag Pasko o Bagong Taon. Inilabas ko ang mga kopita. 7:00 ng gabi. Tinawag ko na sila. Kain na tayo, sigaw ko. Bumaba sila mula sa itaas. Ang manugang ko, nakabihis ng maganda, naka-lipstick pa. Akala mo ay may pupuntahang party. Halatang excited siya. Excited sa pirmahan na mangyayari daw mamaya. Ang anak ko naman, tahimik lang. Mukhang pagod. Mukhang guilty. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Umupo ako sa kabisera. Ang pwesto ng haligi ng tahanan. Tay, ang dami niyo namang niluto, sabi ng manugang ko, habang nilalagyan ng pagkain ng plato niya. Celebration ba to? Tumingin ako sa kanya. Tinitigan ko ang mukha niya. Maganda siya, oo. Pero sa likod ng makapal na make-up, nakikita ko ang kapangitan ng ugali niya. Oo, sagot ko ng mahina. Celebration ito. Isang hapunang paalam. Natigilan ang anak ko. Paalam? Aalis ka ba, tay? Ngumiti ako ng mapait. Hindi ako. Mayroong aalis. Mayroong mawawala. Nagkatinginan silang mag-asawa. Akala siguro nila, tinutukoy ko ang sarili ko na pupunta na sa home for the aged. Nakita ko ang pasimpleng ngiti ng manugang ko. Sige na tay, kain na tayo, sabi niya. Tapos mamaya yung usapan natin ha, yung pirma. Huwag kang mag-alala, sabi ko habang sumusubo ng kanin. Nakapirma na ako. Ayos na ang lahat ng papeles. Talaga tay? Halos mapatayo siya sa tuwa. Nasaan ang titulo? Mamaya, saway ko. Tapusin muna natin ang pagkain. Respeto sa grasya. Kumain kami. Ang tahimik. Tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. Para sa kanila, ito ay hapunan ng tagumpay. Para sa akin, ito ay hapunan ng pagluluksa. Pinagluluksa ko ang pagkamatay ng tiwala. Pinagluluksa ko ang pagkasira ng pamilyang ito. Tiningnan ko ang mga apo ko. Walang kamalay-malay. Kumakain sila ng mango float ng masaya. Lolo, ang sarap po, sabi ng apo kong bunso. Hinaplos ko ang buhok niya. Mabuti naman at nagustuhan mo, apo. Pakabait ka, ha? Huwag mong gayahin ang mga matatanda na nakakalimot sa tama. Napatingin ang anak ko sa akin.
Parang tinamaan siya. Unti-unti nang nauubos ang pagkain, unti-unti nang nauubos ang oras. Tumingin ako sa orasan. 8:00 na. Ito na ang oras. Narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Huminto sa tapat ng bahay namin. Narinig ko ang katok sa pinto. Malakas. Madiin. Tok, tok, tok. Sino yan? Gulat na tanong ng manugang ko. May bisita ba tayo, tay? Tumayo ako. Dahan-dahan. Inayos ko ang aking barong. Oo, sagot ko. Sila ang mga bisitang inimbitahan ko para saksihan ang pagpirma mo. Pagpirma ko? Nagtaka siya. Akala ko ikaw ang pipirma? Hindi. Sabi ko habang naglalakad papunta sa pinto para pagbuksan ng mga pulis. Ikaw ang pipirma sa warrant of arrest mo. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang liwanag ng mga ilaw ng pulis. Pumasok si Attorney Cruz. Pumasok ang mga unipormadong pulis. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng hapunan ay napalitan ng gulo. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Nagsimula na ang paghuhukom. Nagkagulo sa loob ng bahay. Pagpasok ng mga pulis, napatayo ang anak ko. Anong nangyayari dito, attorney? Bakit may mga pulis? Hindi sumagot si attorney. Senenyasan niya ang mga pulis na lumapit. Ang manugang ko, na kanina lang ay abot tenga ang ngiti, ngayon ay namumutla na. Parang papel ang kulay ng mukha niya. Nanginginig ang mga labi. Maria Santos, sabi ng pulis opisyal, hawak ang isang papel. Inaaresto ka namin para sa kasong qualified theft, estafa, at falsification of public documents. Ano? Sigaw ng manugang ko. Hindi totoo yan. Wala akong ginagawa. Tumingin siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata. Ikaw matanda ka. Anong ginawa mo? Hindi ako natinag. Nanatili akong nakatayo, matuwid, taas noo. Ako? Mahinahon kong sagot. Wala akong ginawa kundi ang maging mabuting ama. Ikaw? Anong ginawa mo? Ninakaw mo ang pirma ko. Kumuha ka ng loan na 3 million pesos at balak mo pang ibenta ang bahay na ito at iwanan ang asawa mo. Napasinghap ang anak ko. Tumingin siya sa asawa niya. Maria, totoo ba? 3 million? Hindi totoo yan. Tanggi pa rin ni Maria. Sinungaling ang tatay mo. Ulyanin na yan. Huwag kang magkaila, sabad ni Attorney Cruz. Inilapag ni Attorney sa mesa ang mga ebidensya. Isa-isa. Pak. Ang mga bank documents na may peke niyang pirma. Pak. Ang kopya ng CCTV mula sa bangko na nagpapakitang siya ang nag-withdraw. Pak. At ang huli. Inilabas ko ang cellphone ko. Pinindot ko ang play. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang boses niya mula sa recording noong nakaraang gabi. Oo, kapag nakuha ko na ang titulo, ibebenta ko agad. Magkikita tayo sa airport. Iiwanan ko siya dito kasama ang tatay niyang ulyanin. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Lahat ay nakarinig. Ang anak ko, ang mga pulis. Ang mga apo ko na ngayon ay umiiyak na sa takot. Tiningnan ko ang anak ko. Nakita ko ang pagguho ng mundo niya. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagtanggol niya laban sa akin, ay planong iwanan siya na parang basura. Si Maria, wala nang masabi. Namutla siya lalo. Tapos bigla siyang nagmakaawa. Lumuhod siya sa harap ko. Tay, patawad. Nagipit lang ako. Tay, huwag niyo akong ipakulong. Paano ang mga apo niyo? Umiiyak siya. Pero alam kong luha ito ng takot, hindi ng pagsisisi. Takot siyang makulong. Takot siyang mawala ang lahat. Tiningnan ko siya sa ibaba. Noong sinampal mo ako, sabi ko, pinatawad kita sa puso ko. Noong nilait mo ako, pinalampas ko yun. Pero noong ninakawan mo ako at binalak mong wasakin ang kinabukasan ng anak at apo ko, iba na yon. Yumuko ako para magpantay ang mukha namin. Ang hustisya, bulong ko, ay hindi namimili ng pamilya. Kung nagawa mong magnakaw, kaya mo ring pagbayaran. Tumango ako sa mga pulis. Hinawakan nila si Maria. Pinusasan. Ang tunog ng bakal ng posas. Click. Iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Nagmumura siya habang hinihila palabas. Walang hiya ka, tanda. Mamamatay ka ring mag-isa. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa ipasok siya sa police mobile. Ang mga kapitbahay na alimpungatan sa ingay ay nagsilabasan. Nakita nila ang lahat. Ang kahihiyan na iningatan ng manugang ko ngayon ay nakabilad na sa buong barangay. Naiwan kami sa loob. Ako, ang anak ko, at ang mga apo ko.
Ang mesa na puno ng masasarap na pagkain ay hindi na ginalaw. Ang lechon kawali ay lumamig na. Ang kare-kare ay namuuna ang taba. Parang ang bahay namin ay dinaanan ng bagyo. Pero sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang kapayapaan. Wala na ang ahas, wala na ang lason. Ligtas na ang bahay, ligtas na ang dangal ko. Ngayon, isa na lang ang kailangan kong harapin, ang anak ko. Nakaalis na ang mga pulis, nakaalis na si attorney. Dinala ng kasambahay ang mga bata sa kwarto para patulugin. Kaming dalawa na lang ng anak ko ang naiwan sa sala. Nakaupo siya sa sofa. Nakasubsob ang mukha sa mga palad niya. Umiiyak siya. Ang balikat niya ay yumuyugyog sa bawat hikbi. Isang lalaki, 40 taong gulang, umiiyak na parang bata. Tiningnan ko siya. Wala akong naramdamang awa. Ang nararamdaman ko ay pagkadismaya. Bakit ka umiiyak? Tanong ko. Matigas ang boses ko. Nag-angat siya ng tingin. Pula ang mga mata. Tay, hindi ko alam. Wala akong alam sa mga ginawa niya. Maniwala ka, Tay. Alam ko, sagot ko. Alam kong hindi ikaw ang nagnakaw. Alam kong hindi ikaw ang pumeke ng pirma. Pero Tay, dugtong ko. At dito tumaas ang boses ko. Ikaw ang naging bulag. Ikaw ang naging bingi. Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Noong sinampal niya ako, anong ginawa mo? Tumahimik ka. Noong tinawag niya akong palamunin, anong ginawa mo? Yumuko ka lang. Sa kulturang Pilipino. Anak, pangaral ko. Ang hindi pagtindig sa tama ay kasing bigat ng paggawa ng mali. Consoler ka. Kinunsinti mo siya. Dahil sa karuwagan mo, lumaki ang sungay niya. Dahil takot ka sa asawa mo, hinayaan mong tapakan niya ang tatay mo. Napayuko siya ulit. Sorry, Tay. Sorry. Walang magagawa ang sorry mo, sabi ko. Bumuntong hininga ako. Ito na ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ko bilang ama. Pero kailangan niya itong matutunan. Makinig ka, sabi ko. Iniligtas ko ang bahay na ito. Iniligtas ko ang pera ko. Pero hindi ibig sabihin noon, babalik na sa dati ang lahat. Tumingin siya sa akin. Nagtataka. Simula bukas, deklara ko, ikaw na ang bahala sa sarili mo at sa mga anak mo. Tay? Aalisin niyo kami? Tanong niya na may takot. Hindi ko kayo palalayasin sa bahay, sagot ko. Dito kayo nakatira, pero putol na ang suporta. Wala nang libreng kuryente, wala nang libreng tubig, wala nang libreng grocery, at lalong wala nang pera galing sa akin para pambayad sa abogado ng asawa mo. Nanlaki ang mata niya. Sanay siya na ako ang sumasalo sa lahat. Sanay siya na ako ang safety net niya. Kailangan mong matutong maging lalaki, madiin kong sabi. Kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong paa. May trabaho ka. Gamitin mo yan. Buhayin mo ang mga anak mo nang hindi umaasa sa pensyon ng tatay mo. Tay, mahirap, katwiran niya. Mas mahirap ang mawalan ng dignidad, sigaw ko. Mas mahirap ang maging sunod-sunuran. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Mahigpit, mahal kita, anak. Kaya ko ginagawa ito. Kung hindi kita didisiplinahin ngayon, tatanda kang walang bayag, tatanda kang walang silbi. Ngayon, utos ko, pumunta ka sa kwarto mo. Isipin mo ang mga nangyari. At bukas, gusto kong makita ang isang bagong lalaki. Isang ama na kayang protektahan ang mga anak niya. Isang anak na marunong rumespeto sa magulang. Binitawan ko siya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto ko. Pagkasara ko ng pinto, doon lang ako napasandal. Doon lang tumulo ang luha ko. Masakit. Sobrang sakit na makita ang anak mong nasasaktan. Pero parang sugat yan. Kailangan mong lagyan ng alkohol para luminis. Kahit mahapdi, kung hindi, magnanaknak at lalong lalala. Tinanggal ko ang aking barong. Pagod na pagod ako. Pero nang humiga ako sa kama, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Khan, wala na ang bigat sa dibdib ko. Wala na ang takot na baka bukas ay nasa kalsada na ako. Ligtas na ako. Ligtas na ang dangal ko. At alam ko, sa ginawa kong ito, binigyan ko ng pagkakataon ang anak ko na magbago. Ito ang kwento ng isang amang sinampal na gumanti hindi sa pamamagitan ng kamao, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. At sa labang ito, ako ang nagwagi. Ilang buwan na ang lumipas. Mabilis ang takbo ng panahon. Parang kailan lang, ang bahay na ito ay puno ng sigawan, puno ng sumbatan, puno ng galit.
Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa may teres. Dama ko ang dampi ng preskong hangin sa aking mukha, payapa, tahimik. Pero hindi ito yung klase ng katahimikan na nakabibingi. Hindi ito yung katahimikan na mabigat sa dibdib. Ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ininom ko ang aking kape. Mainit, matapang, masarap. Mula dito sa kinauupuan ko, tanaw ko ang loob ng bahay. Nakikita ko ang aking anak, ang anak kong lalaki. Gising na siya kanina pang 4:00 ng umaga. Dati, tanghali na siya kung bumangon. Dati, hihintayin pa niyang may maghain sa kanya ng pagkain. Pero ngayon, nakikita ko siya sa kusina, nagsasangag ng kanin. Nagpiprito ng itlog para sa mga bata. Nakikita ko ang pawis sa kanyang noo. Nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Payat siya ngayon kumpara dati. Medyo nangitim din ang kanyang balat dahil sa paglalakad papunta sa trabaho. Wala na ang kotse. Ibinenta na namin para bayaran ang mga utang na iniwan ng asawa niya. Nahihirapan siya. Alam ko iyon. Bilang ama, may kirot sa puso ko tuwing nakikita ko siyang nahihirapan. Likas sa ating mga magulang na ayaw nating makitang nagdurusa ang ating mga anak. May mga pagkakataon na gusto kong dukutin ang passbook ko. Gusto kong sabihin sa kanya, "Anak, heto ang pera. Bumili ka ng masarap na ulam. Magtaksi ka papasok sa trabaho." Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Kinakagat ko ang dila ko. Kinukuyom ko ang palad ko. Dahil alam ko na kapag ginawa ko iyon, sisirain ko siya ulit. Ang paghihirap na nararanasan niya ngayon, ito ang gamot. Ito ang apoy na nagpapatibay sa bakal. Kung aalisin ko ang apoy, mananatili siyang marupok. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng responsibilidad. Kailangan niyang matutunan na ang bawat piso ay pinaghihirapan. At sa totoo lang, masaya ako. Masaya ako dahil nakikita ko na siyang nagiging tao. Nagiging ama. Noong isang gabi, umuwi siya na may dalang pasalubong. Hindi mahal na laruan. Hindi mamahaling gadget. Isang balot lang ng pansit canton galing sa kanto. "Tay," sabi niya sa akin, "pasensya na po. Ito lang ang kaya ng budget ko ngayon. Pero mainit pa yan." Tinanggap ko iyon na parang ginto. "Salamat anak," sabi ko. Sabay-sabay kaming kumain. Simple lang ang hapunan. Pero puno ng kwentuhan, puno ng tawanan. Wala na ang manugang ko. Nasa kulungan siya ngayon, hinihintay ang hatol ng korte. Masakit para sa mga bata, oo. Pero mas mabuti na ito kaysa lumaki sila sa piling ng isang ina na magtuturo sa kanila ng kasakiman. Tumingin ako sa langit, kulay asul, maaliwalas. Salamat Panginoon, salamat at binigyan mo pa ako ng lakas para ituwid ang landas ng pamilyang ito. Maya-maya lumapit sa akin ang aking apong lalaki, si Junjun, 10 taong gulang. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng aking tumba-tumba. "Lolo," tawag niya. "Bakit apo?" Tanong ko habang hinahaplos ang buhok niya. "Totoo po ba ang sabi ng mga kalaro ko?" Tanong niya. Nakakunot ang noo. Sabi nila, mayaman daw po kayo. Sabi nila, milyonaryo daw po kayo. Napangiti ako. Mabilis talagang kumalat ang balita sa ating bayan. "Bakit mo natanong?" Balik ko sa kanya. "Kasi po lolo." "Oh." Nag-alinlangan siya sandali. "Kung mayaman po tayo, bakit po naglalakad lang si Papa papunta sa trabaho? Bakit po hindi na kami kumakain sa restaurant? Bakit po? Bakit po kailangan naming magtipid?" Bumuntong hininga ako. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandali ng pagtuturo. Itinigil ko ang pag-ugoy ng tumba-tumba. Hinarap ko siya ng seryoso. "Apo, simula ko. Makinig ka ng mabuti. Ang pera ay papel lang. Nauubos yan. Nawawala yan. Maaaring nakawin yan sa iyo ng ibang tao. At minsan, ang pera ang nagiging dahilan kung bakit nagiging masama ang tao." Hinawakan ko ang kamay niya. Ang maliliit niyang daliri. Totoo na may pera si lolo, pag-amin ko. Pero ang perang iyon ay hindi para lustayin. Hindi iyon para ipangyabang. Ang perang iyon ay nakatago para sa mga oras ng totoong pangangailangan, tulad ng sakit o edukasyon. Tinitigan ko siya sa mata. "Hindi ko ibinibigay ang lahat ng gusto ninyo, hindi dahil madamot si lolo, kundi dahil mahal ko kayo." Mukhang naguluhan siya. "Paano po naging pagmamahal yon?" "Kasi, apo," paliwanag ko,
Kapag ibinigay ko sa iyo ang lahat ng hindi mo pinaghihirapan, magiging mahina ka. Aasa ka na lang lagi sa akin. Paano kapag wala na si Lolo? Paano ka na mabubuhay? Nakita ko ang pag-unawa sa mga mata niya, unti-unti. Ang gusto ko, patuloy ko, ay matuto kayong tumayo sa sarili ninyong paa. Gusto kong maging matatag kayo. Gusto kong magkaroon kayo ng dangal. Dangal? Ulit niya. Oo, dangal. Honor. Iyan ang pinakamahalagang yaman, diin ko. Kahit wala kang pera, basta wala kang tinatapakan na tao. Basta pinaghihirapan mo ang kinakain mo. Taas noo kang makakaharap sa kahit sino. Ang mama mo. Huminto ako sandali. Masakit pa ring banggitin. Nawala ang dangal niya dahil sa pagmamahal sa pera. Ayokong mangyari iyon sa inyo. Yumakap sa akin si Junjun. Opo, Lolo. Naiintindihan ko na po. Niyakap ko siya pabalik ng mahigpit. Ito ang tunay na pamana, hindi ang lupa. Hindi ang bahay, hindi ang bank account na may milyon-milyon. Ang tunay na pamana ko sa kanila ay ang mga aral na ito. Ang pagiging tapat, ang pagiging masipag, ang pagpapahalaga sa pamilya. Kung mamamatay man ako bukas, alam kong dadalhin nila ang mga aral na ito hanggang sa pagtanda nila at ipapasa nila ito sa magiging anak nila. Iyon ang kayamanang hindi mananakaw ng kahit sino. Nang pumasok na si Junjun sa loob para mag-aral, naiwan akong mag-isa. Nagbalik tanaw ako sa aking buhay. Saan ba nagsimula ang lahat ng gulo? Dati, sinisi ko ang manugang ko. Sinisi ko ang anak ko. Sabi ko masama sila. Sabi ko, wala silang utang na loob. Pero sa mga gabing hindi ako makatulog, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. May kasalanan din ako. Oo. Ako. Ang bida sa kwentong ito. May pagkukulang din ako. At ano ang kasalanan ko? Sobrang pagmamahal. Masyado akong nagbigay. Masyado akong naging mapagparaya. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayong mga magulang na ibigay ang lahat para sa anak. Ubus-ubus biyaya, bukas na katunganga. Basta para sa anak, okay lang kahit wala nang matira sa atin. Akala natin, iyon ang sukatan ng pagiging mabuting magulang. Ang pagiging martir. Pero mali pala, maling-mali. Ang sobrang pagbibigay ay nakakasama, para itong pagdidilig ng halaman. Kapag hindi mo diniligan, mamamatay sa uhaw. Pero kapag sobra naman ang tubig, malulunod ang ugat at mabubulok. Ganoon ang ginawa ko sa anak ko noon. Binigay ko ang lahat. Bahay, pagkain, pera, pati pag-aalaga sa apo, ako pa rin. Kaya ano ang nangyari? Hindi siya natutong lumaban. Naging pilay siya dahil ako ang naging saklay niya habang buhay. At dahil nakita ng manugang ko na ako ay laging nakataob ang palad, na ako ay laging yes ng yes, inabuso niya ako. Nirespeto ba nila ako? Hindi. Kasi hindi ko tinuruan silang irespeto ako. Tinuruan ko silang gamitin ako. Masakit tanggapin. Masakit aminin sa sarili na ang pagmamahal ko ang naging lason sa pamilya ko. Pero buti na lang. Buti na lang at nagising ako bago naging huli ang lahat. Ang sampal na iyon. Ang sampal na sumira sa dangal ko sa Kabanata 1. Iyon pala ang sampal na gigising sa akin. Kung hindi nangyari iyon, siguro hanggang ngayon ay sunod-sunuran pa rin ako. Siguro hanggang ngayon ay nauubos na ako habang sila ay nagpapasarap. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay marunong humindi. Ang tunay na pagmamahal ay may hangganan. May boundary. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagdadamot. Ito ay pagtuturo. Ito ay pagprotekta sa kanila mula sa kanilang sariling kahinaan. Ngayon, kapag humihingi ng tulong ang anak ko, tinitimbang ko muna, kailangan ba talaga? O luho lang? Kaya ba niyang solusyonan mag-isa? Kung kaya niya, hinahayaan ko siya. Pinapanood ko siya. Sinasabihan ko siya, kaya mo yan anak. At sa bawat tagumpay niya, kahit maliit, nakikita ko ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Nakikita ko ang pagbalik ng kanyang dangal bilang lalaki. Iyon ang regalo ko sa kanya ngayon. Ang kalayaan mula sa pagiging dependent sa akin. Ngayon, gusto kong kausapin kayo, kayong mga nakikinig sa akin, kayong mga lolo at lola. Kayong mga magulang na tulad ko ay nasa dapit hapon na ng buhay. Marami sa inyo ang nakakaranas ng naranasan ko. Alam ko, ramdam ko. Nandyan kayo sa sulok ng inyong mga bahay. Nag-aalaga ng apo habang nagbibingo ang mga anak nyo.
Nagluluto habang sila ay nagse-cellphone. Nagbibigay ng pensyon habang sila ay bumibili ng bagong sapatos. At sa gabi, umiiyak kayo ng palihim dahil pakiramdam niyo ay balewala na kayo. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong pumayag na maging kasangkapan lang sa loob ng bahay. Hindi kayo display lang. Hindi kayo bangko lang. Kayo ang haligi at ilaw ng tahanan. Kayo ang puno kung saan sila nanggaling. Dapat kayong galangin. Dapat kayong mahalin. Pero tandaan nyo ito. Ang respeto ay hindi lang hinihingi. Ito ay ipinapakita. Ipakita nyo na may halaga kayo. Huwag nyong ibigay ang lahat-lahat hanggang sa wala nang matira sa inyo. Magtira kayo para sa sarili nyo. Magtira kayo ng pera. Magtira kayo ng oras. Magtira kayo ng dignidad. Hindi masamang kumain ng masarap na pagkain na kayo ang bumili. Hindi masamang bumili ng bagong damit. Hindi masamang magbakasyon. Pinaghirapan nyo yan. Karapatan nyo yan. At kung inaabuso na kayo, matuto kayong lumaban, hindi sa dahas, hindi sa sigawan, kundi sa katotohanan. Huwag kayong matakot na sabihin ang totoo. Huwag kayong matakot na tumanggi. Dahil kung patuloy kayong magiging martir, hindi lang sarili nyo ang sinisira nyo. Sinisira nyo rin ang inyong mga anak. Tinuturuan nyo silang maging tamad at walang utang na loob. Ang pinakamagandang pamana na maiiwan natin ay hindi salapi. Ang salapi ay nauubos. Ang pinakamagandang pamana ay ang pagpapakita sa kanila kung paano mabuhay ng may dignidad, kung paano maging matatag, kung paano maging makatarungan, maging ehemplo tayo ng katatagan. Huwag tayong maging kawawa, maging hari at reyna tayo sa sarili nating mga kaharian. Palubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Napakaganda. Dati, takot ako sa pagtanda. Takot ako sa kamatayan, takot akong maiwan mag-isa. Pero ngayon, handa na ako. Wala na akong takot. Dahil alam ko na kapag pumikit na ang aking mga mata, iiwan ko ang pamilyang ito na maayos. Hindi man perpekto, pero maayos. May direksyon, may prinsipyo, may dangal. Narinig ko ang tawag ng aking anak mula sa kusina. Tay, kakain na po. Luto na ang sinigang. Ang boses niya ay masaya. Puno ng respeto, puno ng pagmamahal. Tumayo ako mula sa tumba-tumba. Inayos ko ang aking damit, naglakad ako papasok sa bahay. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang gaan. Ang bagahe ng nakaraan ay wala na. Ang sakit ng sampal ay naghilom na. Ako si Jose, isang ama, isang lolo. Minsan akong nadapa, minsan akong inapi, minsan akong naging biktima. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento ko. Bumangon ako. Lumaban ako, at nanalo ako. At ngayon, sasalubungin ko ang gabi ng may ngiti sa aking mga labi at kapayapaan sa aking puso. Dahil sa wakas, nakuha ko na ang aking hustisya at higit sa lahat, naibalik ko na ang tunay na kahulugan ng pamilya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana, sa kwento kong ito, may napulot kayong aral. Sana, maging inspirasyon ito sa inyo na huwag sumuko. Hanggang sa muli, ito ang inyong Lolo Jose. Nagpapaalam, pero hindi mawawala. Dahil ang aking kwento ay mananatili sa puso ng bawat isa sa inyo. Paalam. At mabuhay kayo.